Magandang araw sa inyong lahat na nakikinig ngayon sa channel na Mga Kwentong Tunay at Nakakatakot. Dito, tahanan ito ng mga kwentong umiikot sa pag-ibig, sakit, pagtataksil, at kapatawaran. Mga kwentong binibigkas mula sa puso, sa damdamin, at sa katahimikan. Ang kwento nating maririnig ngayon ay hindi lang tungkol sa sakit, kundi sa muling pagtuklas sa sarili. Tara't makinig tayo. Ang katulong, ang asawang mahina, at ang babaeng nasaktan, ang bahay sa 27B na nakatago sa isang maliit at tahimik na eskinita sa Quezon City, Pilipinas, ay parang isang payapang oasis sa gitna ng magulong syudad. Ito ay isang matibay na tatlong palapag na istruktura na gawa sa madilim na pulang ladrilyo, may tahimik na kayumangging bubong na tisa at malinis na puting pinturang kahoy na bintana. Ang maliit na bakuran sa harap ay may puting graba na masusing nililinis ni Mara tuwing umaga, kumikinang sa sikat ng araw. Dalawang matataas na puno ng niyog na regular na pinuputol ay umaabot sa hangin na lumilikha ng isang sariwa at malambot na berdeng tanawin. Ang huni ng mga maya sa mga dahon, ang kaluskos ng hangin sa mga dahon ng niyog, at ang mahinang amoy ng sampagwita mula sa maliit na hardin, lahat ay nagsasama-sama upang lumikha ng isang espasyo ng pamumuhay na sinumang dumaan ay mapapabulalas. Ang pamilyang ito ay tiyak na masaya. At sa katunayan, sa mata ni Mara, ang kanyang buhay ay ang kahulugan ng kaligayahan. Si Mara, sa edad na 33, ay ang sagisag ng tradisyonal na babaeng Pilipino. Mabait, masipag, at laging inuuna ang pamilya. Ang kanyang malusog na maitim na balat ay laging maingat na natatakpan ng malapad na sombrero tuwing siya ay nasa araw, kahit na para lamang diligan ng ilang halaman o magsampay ng damit. Ang kanyang mahaba, makintab na itim na buhok ay karaniwang nakatali ng maayos na nagpapakita ng kanyang mataas na noo at malinaw na kayumangging mata na sumasalamin sa lambing at tiwala. Tuwing hapon, kapag ang paglubog ng araw ay nagpapula sa buong kalangitan, si Mara ay nakatayo sa bintana ng kusina, naghihintay sa pamilyar na anino ni Gelo, ang kanyang asawa, na umuwi. Ang amoy ng maasim na sinigang o masarap na adobo ay laging bumabalot sa kusina, handa para sa isang mainit na hapunan ng pamilya, kung saan ang buong pamilya ay nagtitipon, nagbabahagi ng mga pang-araw-araw na kwento. Para kay Mara, hindi lamang ito isang obligasyon, kundi isang kagalakan, isang paraan upang ipahayag ang kanyang walang hanggang pagmamahal at pagmamalasakit. Si Jello, ang kanyang asawa, ay isang inhinyero ng konstruksyon, isang mabait, tahimik na tao, ngunit labis na nagmamahal sa kanyang asawa. Ang kanyang trabaho ay madalas na nangangailangan sa kanya na maglakbay ng malayo sa mga magulong lugar ng konstruksyon sa mga kalapit na probinsya, ngunit laging sinisikap ni Gelo na umuwi ng maaga hanggat maaari tuwing weekend. Alam niya na naghihintay si Mara sa kanya at pinahahalagahan niya ang bawat sandali na kasama niya. Sa mga gabing umuwi si Gelo, kahit pagod pagkatapos ng isang linggong mahirap na trabaho, laging may mainit na ngiti sa kanyang mukha kapag nakita niya si Mara na naghihintay sa pintuan. Hindi nila kailangan ng maingay na pag-uusap o marangyang party. Ang kanilang kaligayahan ay nasa mga simpleng bagay, magkasamang kumain ng mainit na pagkain, manood ng lumang pelikula sa maliit na screen ng TV, o simpleng magkatabi sa lumang silya, nakikinig sa tunog ng ulan sa labas. Ang kanilang buhay ay dumaloy ng payapa, hindi magulo, at tila walang anumang makakagulo sa kapayapaan na yon. Hanggang isang araw, isang bagong anino ang pumasok sa pintuan ng bahay sa 27 Pomon B na nagdala ng kakaibang hangin, isang pagbabago na walang sino man ang makakakita. Ito ay si Lira, ang bagong katulong na kinuha ni Mara sa pamamagitan ng rekomendasyon ng isang kakilala sa parokya. Si Lira ay isang payat, balingkinitan na batang babae
na may mahabang itim na buhok na karaniwang nakatali ng maayos. Siya ay tahimik. Ang kanyang mga mata ay laging nakayuko kapag nakaharap sa iba at laging magalang at mahiyain. Sa mga unang araw, si Lyra ay nagtrabaho ng napakasipag, maingat, at halos hindi nakakuha ng anumang espesyal na atensyon. Tahimik siyang naglilinis, nagluluto, at ginagawa ang lahat ng kanyang mga gawain ng maingat. Si Mara, sa kanyang mabait na kalikasan, ay napakabait kay Lyra. Naghanda siya ng mga bagong damit para kay Lyra. Laging nagluluto ng dagdag na pagkain upang si Lyra ay makakain ng sapat. At madalas na nagtatanong tungkol sa kanyang bayan at pamilya. Naniniwala si Mara na nakahanap siya ng isang mapagkakatiwalaang katulong, isang bagong miyembro na magsasama sa kanyang payapang tahanan. Hindi niya alam na ang pagdating ni Lyra, na tila walang pinsala, ay ang simula ng isang serye ng mga abnormalidad, mga pangyayari na susubok sa kapayapaan na kanyang pinahahalagahan. Isang araw, ang payapang buhay ni Mara at Jello ay pansamantalang nagambala. Ang ina ni Mara sa probinsya, isang maliit at payapang bayan sa Batangas, ay biglang nagkasakit. Bagaman ayaw niyang iwan ang kanyang tahanan, ang sagradong pagmamahal ng isang ina ang nagtulak kay Mara na umuwi upang alagaan ang kanyang ina. Bago umalis, masusing pinayuhan niya si Jello tungkol sa lahat ng bagay sa bahay, mula sa pagdidilig ng mga halaman, pagpapakain kay Aki, hanggang sa paghahanda ng hapunan. At higit sa lahat, lubos siyang panatag na iwan si Jello sa bahay kasama si Lyra. Sa isip ni Mara, si Lyra ay isang masipag, mabait na katulong lamang, walang dapat ipag-alala. Hindi niya alam na ang 3 araw na pagkawala sa bahay ay ang simula ng isang serye ng mga abnormalidad. Mga hindi nakikitang bitak na nagsimulang gumapang sa larawan ng kaligayahan na kanyang pinahahalagahan. Sa loob ng 3 araw na wala si Mara sa bahay, walang nakakaalam kung ano ang eksaktong nangyari sa pagitan ni Jello at Lyra. Ang bahay sa 27B na laging mainit at puno ng tawanan ay biglang naging nakakatakot na tahimik. Si Jello, sa kanyang mabait at medyo mahiyain na kalikasan, ay marahil ay hindi inaasahan ang pagiging matapang ni Lyra. Marahil ito ay isang sandali ng kahinaan, isang hindi pagkakaunawaan, o isang sinadyang kilos mula sa batang babae. Ang tahimik na mga pader ng bahay ay nasaksihan ang pagbuo ng isang lihim na hahabol kay Jello at unti-unting sisira sa tiwala ni Mara. Nang bumalik si Mara, agad niyang naramdaman ang isang banayad ngunit malinaw na pagbabago sa kapaligiran ng pamilya. Lahat ay maayos pa rin, malinis, ngunit may kakaiba. Isang hindi nakikitang tensyon na nakabitin sa hangin. Si Lyra, ang tahimik at mahiyain na katulong noon, ay naging iba. Ang kanyang mga mata, na laging nakayuko ng magalang kapag nakaharap kay Jello, ay ngayon ay nakatingin sa kanya nang may hindi maipaliwanag na pagiging matapang. Minsan ay may bahid pa ng paghamon. Ang mga tingin na iyon, kahit panandalian lamang, ay sapat na upang panginginigin si Jello. Nagsimulang lumitaw si Lyra sa tamang oras na tumalikod si Mara. Parang isang tahimik na anino. Mas matagal siyang nanatili sa kusina, kung saan karaniwang nagbabasa ng pahayagan si Jello tuwing umaga, o nanatili sa sala kapag nanonood siya ng TV. Ang mga tila hindi sinasadyang kilos na yon ay nagkaroon ng ibang kahulugan. Isang patuloy, hindi komportable na presensya. Minsan, si Jello ay nakatayo, nang tulala, nang makita niya si Lyra na tahimik na naglilinis ng kanyang desk sa kanyang pribadong opisina. Isang lugar na bihirang pasukin ni Mara dahil iginagalang niya ang pribadong espasyo ng kanyang asawa. Ang kamay ni Lyra ay dahan-dahang dumulas sa ibabaw ng desk, hinahawakan ang kanyang mga libro, ang kanyang mga panulat, na parang nagpapatunay ng isang hindi nakikitang pagmamay-ari. Naramdaman ni Jello ang isang malamig na hangin
na dumaloy sa kanyang gulugod. Isang pakiramdam ng pagkabalisa ang bumangon. Gusto niyang magsalita, gusto niyang sumigaw, ngunit ang kanyang lalamunan ay parang nabara ng takot at pagkakasala. Isang gabi, nang bumalik si Jello sa kanilang silid-tulugan, nakita niya ang isang maliit na piraso ng papel na maingat na inilagay sa tabi ng kanyang unan. Ang sulat kamay ay maayos, ngunit puno ng pahiwatig na nagpakirot sa kanyang puso. Hindi ako magsasalita, ngunit hindi ako aalis. Ilang salita lamang, ngunit ang mga ito ay parang isang deklarasyon, isang nakatagong banta na nagsara sa pinto ng pag-asa para sa isang tahimik na pagkawala ni Lyra. Mula sa sandaling iyon, si Jello ay nabuhay sa matinding tensyon. Ang takot at pagkakasala ay bumabalot sa kanya bawat segundo. Hindi niya magawang sabihin kay Mara ang kanyang mabait, mapagkakatiwalaang asawa, at lalong hindi niya magawang harapin ng direkta si Lyra. Alam niya, ang lihim na ito, kung mabunyag, ay sisira sa lahat ng kanyang pinahahalagahan. Ngunit ang pinakamasakit sa kanya, na nagpapahirap sa kanya gabi-gabi, ay ang mga mata ni Mara tuwing gabi. Malambing pa rin, mapagkakatiwalaan pa rin, nagtatanong sa kanya ng may pagmamalasakit. Pagod ka ba? Ang mga mata na yon, ang tanong na yon, ay parang libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang puso, na nagpapalubog sa kanya sa putik ng kasinungalingan at pagsisisi. Mula sa sandaling ang maliit na piraso ng papel na may nakasulat na, "Hindi ako magsasalita, ngunit hindi ako aalis," ay nakalagay sa tabi ng kanyang unan. Ang buhay ni Jello ay naging isang mahabang serye ng tensyon, takot, at pagkakasala. Tuwing umaga, paggising niya, nakakaramdam siya ng hindi nakikitang bigat sa kanyang dibdib. Ang sikat ng araw na dumadaan sa bintana, na dapat ay nagdadala ng pagiging bago, ay nagpapatingkad lamang sa kadiliman sa kanyang kaluluwa. Natatakot siya tuwing naririnig niya ang mahinang yapak ni Lyra sa bahay. Natatakot tuwing bigla siyang lumilitaw sa mga lugar na hindi niya inaasahan. Ang takot na yon ay hindi lamang pag-aalala na matuklasan, kundi isang pagkasuklam sa kanyang sarili dahil sa sandali ng kahinaan na nagdulot ng sitwasyong ito. Hindi naglakas loob si Jello na sabihin kay Mara paano niya sisirain ang ganap na tiwala sa mga mata ng kanyang asawa. Paano niya sasabihin ang malupit na katotohanan na iyon nang hindi guguho ang mundo nito? Tuwing gabi, kapag malambing na nagtatanong si Mara, "Pagod ka ba?" Kumikirot ang puso ni Jello. Ang simpleng tanong na yon, ang mga mata na puno ng pagmamahal at tiwala, ay parang libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. Pakiramdam niya ay napakasama niya, napakaduwag, dahil niloko niya ang isang napakabait na babae. Gusto niyang yakapin ito ng mahigpit. Gusto niyang ipagtapat ang lahat upang makalaya sa bigat na ito. Ngunit ang takot na mawala si Mara, mawala ang payapang tahanan na ito, ay mas malaki sa lahat. Alam niya, si Mara ang lahat sa kanya, at hindi niya kayang ipagsapalaran na mawala ito. Sa desperadong pagtatangka na ilayo si Lyra, nagsimulang iwasan siya ni Jello ng malinaw. Iniiwasan niya ito hanggat maaari. Sinisikap na huwag mag-isa sa iisang espasyo kasama nito. Kung papasok si Lyra sa kusina, maghahanap siya ng dahilan upang lumabas. Kung naglilinis ito ng sala, babalik siya sa kanyang opisina. Umaasa siya na ang kanyang pagiging malamig at paglayo ay magpapaintindi kay Lyra at susuko ito. Sinikap niyang limitahan ang lahat ng pakikipag-ugnayan, lahat ng hindi kinakailangang pag-uusap. Naisip pa nga niya na hanapin ang paraan upang paalisin si Lyra sa trabaho. Ngunit natatakot siya na magdulot ito ng gulo, na ibunyag ang lihim. Ngunit ang batang babae na yon, sa kanyang payat at tahimik na anyo, ay hindi madaling sumuko tulad ng inaakala niya. Sa kabaligtaran, tila lalong naging matapang si Lyra.
mas sopistikado sa kanyang mga laro sa isip. Minsan, nang nagmamadali si Jello na maghanda para sa trabaho, hindi sinasadya ni Lyra na matapon ng isang baso ng tubig sa kanyang suot na kamiseta. Ay pasensya na po, Gelo. Hayaan niyo po akong labhan agad. Sabi niya, mahina ang boses, ngunit may bahid ng katusuhan sa kanyang mga mata, puno ng paghamon. Naramdaman ni Gelo ang pagkasuklam, ngunit wala siyang magawa, kundi itulak ang kamay nito at punasan ang kanyang sarili. Sa ibang pagkakataon, humingi siya ng tulong sa paglalaban ng mga damit na karaniwang nilalabhan ni Mara. Sinasadya niyang hawakan ang kanyang kamay o manatili ng mas matagal kapag malapit siya. Minsan, papasok si Lyra sa opisina ni Gelo nang hindi kumakatok na may dahilan na nakalimutan o akala walang tao. Sa bawat pagkakataon, nagugulat si Gelo. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Susubukan niyang itulak ito ng magalang ngunit matatag. Minsan ay may malamig, nagbabantang tingin, ngunit tila hindi natitinag si Lyra. Ang kanyang pagiging matigas at determinasyon ay nagpaparamdam kay Gelo ng kawalan ng kapangyarihan. Siya ay parang nakulong sa isang hindi nakikitang bitag kung saan ang mga ngaso ay isang tila mahina na batang babae, habang siya, ang haligi ng pamilya, ay nabubuhay sa takot at walang katapusang paghihirap. Sa bawat araw na lumilipas, ang bigat ng pagkakasala at ang takot na matuklasan ay lalong bumibigat sa balikat ni Gelo, na nagdulot sa kanya ng kawalan ng gana sa pagkain at pagtulog, at ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting naging pilit. Alam niya, isang araw, ang lihim na ito ay hindi na maitatago at ang araw na yon ay papalapit na. Ang tensyonadong buhay ni Gelo ay nagpatuloy, parang isang string na hinila sa limitasyon nito. Laging siyang alerto, bawat maliit na ingay, bawat anino na dumadaan ay nagpapagulat sa kanya. Ang takot na itulak siya ni Lyra sa mga mahirap na sitwasyon at higit sa lahat ang takot na matuklasan ni Mara ang katotohanan ay unti-unting nagpapahina sa kanya. Sinikap niyang magpanggap na normal, ngunit ang pagod at pag-aalala ay malalim na nakaukit sa kanyang mga mata. Minsan ay nagugulat pa siya sa kanyang pagtulog. Si Mara, sa kanyang ganap na tiwala, ay tila hindi napansin ang mga senyales na yon o sinadya niyang baliwalain ang mga ito. Isang araw, habang nagtitiklop si Mara ng mga damit pagkatapos maglaba, napansin niya ang isang maliit, ngunit hindi pangkaraniwang detalye sa paboritong asul na kamiseta ng kanyang asawa. Ito ang kamiseta na karaniwan niyang isinusuot kapag nagtatrabaho sa konstruksyon. Isang lumang kamiseta, ngunit nanatili pa rin ang hugis nito. Ngayon, isang maliit na tahi sa balikat ng kamiseta ang napunit, na lumilikha ng isang maliit na punit, ngunit sapat na upang agad na mapansin ni Mara. Isang masinop at maingat na babae. Kinuha niya ang kamiseta, kumunot ang noo, at pagkatapos ay bumaling kay Gelo, na nakaupo at nagbabasa ng pahayagan sa sala. Ang kanyang mukha ay kakaibang tensyonado. Mahal, kailan pa napunit ang kamiseta na ito? Naalala ko, nabuo pa ito nung huli kong labhan. Nagulat si Gelo. Alam niya agad na ang punit ay dulot ni Lyra sa isang pagkakataon na sinadya niyang hindi sinasadya. Nahawakan siya nang nagmamadali siya. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkalito. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumalaw. Sinisikap na makahanap ng paliwanag. Nauutal siya. Siguro nasabit lang ako sa kung saan habang nagtatrabaho. Ang kanyang boses ay hindi natural. At si Mara, bagaman walang pagdududa tungkol sa katotohanan sa likod nito, ay nakaramdam ng kakaiba sa paraan ng kanyang pagsagot. Sa sandaling iyon, parang isang tahimik na anino, pumasok si Lyra sa silid. Mabilis niyang napansin ang tensyonadong sitwasyon sa pagitan ng mag-asawa. Sa isang mukha na puno ng pagsisisi, mabilis siyang nagsalita. Mahina, ngunit malinaw ang boses, na parang gusto niyang alisin ang lahat ng pagdududa.
Ako po ang nakasira, ma'am. Nabitin po sa pako. Tiningnan ni Mara si Lira. Pagkatapos ay muling tiningnan ng kamiseta. Hindi niya pinagdudahan ang sinabi ni Lira. Sa kanyang mabait na kalikasan, pinayuhan pa niya ang batang babae. Ay, ayos lang anak. Maliit na bagay lang yan. Huwag kang mag-alala. Hayaan mong tahiin ko. Tiningnan ni Jello ang kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay namumula. Ang sakit at pagsisisi ay bumangon sa kanyang puso. Si Mara ay nagtitiwala pa rin sa kanya nang walang pasubali. Mabait pa rin sa taong nagdulot sa kanya ng problema. Pakiramdam niya ay napakasama niya, napakaduwag, dahil niloko niya ang isang napakabait at mapagbigay na babae. Ang pakiramdam ng pagkakasala ay parang isang bato na nakadagan sa kanyang puso. Sa mga sumunod na araw, tila mas marami ang ginawa ni Mara. Gusto niyang tiyakin na ang lahat sa bahay ay perpekto. Gusto niyang bumawi sa mga araw na nag-iisa si Gelo sa bahay. Mas maaga siyang gumising, mas huling natutulog, at laging sinisikap na alagaan si Gelo ng maingat. Siya mismo ang naghahanda ng masustansyang pagkain, naglalaba, at naglilinis ng bahay ng walang tigil. Napansin ni Jello na tila mas maputla ang kanyang asawa. Minsan ay nakikita pa niya itong napapabuntong hininga sa pagod, ngunit masyado siyang abala sa kanyang sariling pag-aalala upang mapansin ang kalubhaan ng problema sa kalusugan na kanyang nararanan. Ang kasukdulan ng pangyayari ay dumating isang gabi nang si Mara ay abala sa kusina. Naghahanda siya ng merienda para kay Gelo. Nakakauwi lamang pagkatapos ng isang mahabang araw ng trabaho. Ang amoy ng paboritong tsampurado, matamis na tsokolate na lugaw, ni Gelo ay kumakalat sa mainit na kusina. Bigla, naramdaman ni Mara ang matinding pagkahilo. Ang lahat sa paligid niya ay umikot, ang kanyang ulo ay umuugong, at naramdaman niya na humihina ang kanyang katawan, hindi na makatayo. Ang tunog ng mga pinggan na nabasag sa sahig ng kusina. Pagkatapos ay bumagsak si Mara sa malamig na sahig ng kusina. Nawalan siya ng malay. Si Gelo, na nakaupo sa sala, ay nakarinig ng kakaibang ingay at mabilis na tumakbo. Ang tanawin ni Mara, na nakahiga sa sahig, sa gitna ng mga basag na pinggan at ang matamis na amoy ng tsokolate, ay nagdulot sa kanya ng matinding takot. Ang kanyang muka ay maputla, ang kanyang mga labi ay asul. Mabilis siyang lumuhod, inalalayan siya. Naramdaman ang nakakatakot na gaan ng katawan ng kanyang asawa. Mara, Mara, anong nangyari sa'yo? Ang kanyang boses ay nanginginig. Puno ng pagkabigla. Mabilis niyang binuhat ang kanyang asawa, tumakbo sa kotse at dinala siya sa pinakamalapit na ospital. Sa buong biyahe, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Ang takot na mawala si Mara ay bumabalot sa kanya. Ang mahabang gabi sa ospital ay dumaan ng mabigat na parang isang siglo para kay Gelo. Nakaupo siya sa tabi ng kama ni Mara. Mahigpit na hawak ang malamig na kamay ng kanyang asawa. Bawat mahinang hininga nito ay parang masakit na paalala ng kanyang kahinaan at pagkakamali. Sinabi ng doktor na si Mara ay may matinding anemia dahil sa labis na pagtatrabaho at matagal na stress. Ang takot na mawala si Mara, ang babaeng nagtiwala at nagmahal sa kanya nang walang pasubali, ay naging pinakamalakas na puwersa. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kalabuan, ang lahat ng takot na harapin si Lira ay nawala. Isang matibay na desisyon ang nabuo sa isip ni Jello. Kailangan niyang tapusin ang lahat kay Lira, agad at tiyak. Poprotektahan niya si Mara sa lahat ng paraan at hindi niya hahayaan ng sinuman o anumang bagay na saktan pa ito. Buong gabi, hindi makatulog si Jello. Patuloy siyang nakatingin sa maputlang mukha ni Mara. Nakakaramdam ng matinding pagsisisi. Naalala niya ang mga araw na bagong kasal pa lamang sila. Si Mara ay masigla at puno ng buhay. Naalala niya ang tahimik na sakripisyo nito upang alagaan ang pamilya.
At naalala rin niya ang kanyang kahinaan, ang sandali na nagdulot ng paglihis ng lahat. Nangako siya sa kanyang sarili, kung magigising si Mara, gagawin niya ang lahat upang bumawi, upang muling makuha ang tiwala nito, at upang protektahan ang kaligayahan na ito. Kinabukasan, nang ang unang sinag ng araw ay dumaan sa bintana ng ospital, isang anino ang lumitaw sa pintuan ng silid. Ito ay si Lyra. Nakatayo siya doon. May hawak na mainit na kahon ng lugaw, may mahinang namangiti sa kanyang labi, halos inosente. "Para sa inyo po, sir," sabi niya. Mahina ang boses, na parang isa lamang siyang masipag na katulong na nagdadala ng almusal sa kanyang amo. Tiningnan siya ni Gelo. Ang kanyang mga mata ay wala ng takot o pagkakasala, kundi isang pagiging malamig, matatag. Wala siyang sinabi. Umiling lang siya ng bahagya. Tumangging tanggapin ang kahon ng lugaw. Nakatayo pa rin si Lyra. Unti-unting nawala ang namangiti sa kanyang labi. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang magpakita ng pagkalito at kaunting pagkabigo. Ayaw ni Gelo ng anumang pag-uusap. Ayaw niyang bigyan pa ito ng anumang pagkakataon na ipagpatuloy ang kanyang laro. Ang kanyang katahimikan ay isang mas malinaw na deklarasyon kaysa sa anumang salita. Sa sandaling makalabas si Mara sa ospital, humingi si Gelo ng mahabang bakasyon sa trabaho. Nagpasya siyang dalhin si Mara sa probinsya upang magpahinga ng ilang linggo, kung saan ang sariwang hangin at kapayapaan ng kanayunan ay makakatulong sa kanya na ganap na makabawi sa pisikal at mental. Ito rin ay isang pagkakataon para sa kanya na ayusin ang lahat, lalo na ang ganap na pagtatapos ng kanyang relasyon kay Lyra. Alam niya, kailangan itong gawin ng tiyak, nang walang anumang butas. Bago umalis ng bahay, naghanda si Gelo ng isang sobre. Sa loob ay ang huling sweldo ni Lyra, kasama ang isang maliit na piraso ng papel. Sumulat siya ng maikli, tiyak, nang walang pag-aalinlangan. "Wala ka nang babalikan dito." Inilagay niya ang sobre sa mesa ng kusina, kung saan tiyak na makikita ito ni Lyra. Ayaw niya ng maingay na paghaharap. Ayaw niya ng anumang drama. Gusto lang niya na matapos ang lahat ng tahimik at malinaw, nang walang anumang kalabuan. Nang umalis ang kotse ni Gelo sa bahay sa 27B, nakatayo si Lyra sa dilim ng hagdanan, tahimik na nakatingin. Ang kanyang mga mata ay wala ng inosente, mahiyain na tingin tulad ng mga unang araw, kundi isang nagngangalit na pagkabigo, isang pinipigilang galit. Sinubukan niya. Ginawa niya ang lahat upang makapasok sa buhay ni Gelo. Ngunit sa huli, pinili ni Gelo si Mara. Ang anino ng kotse ay unti-unting nawala sa likod ng mga puno ng niyog, na iniiwan si Lyra na nag-iisa sa walang laman na bahay, na may malamig na sobre sa mesa ng kusina at isang malabong kinabukasan. Sa kotse, isinandal ni Mara ang kanyang ulo sa balikat ni Gelo, nakakaramdam ng kakaibang kapayapaan. Mahina pa rin siya, ngunit ang presensya ni Gelo sa tabi niya ay nagbigay sa kanya ng ganap na pakiramdam ng seguridad. "Pasensya na. Mahina ako nitong mga nakaraang buwan." Bulong niya. Ang kanyang boses ay may bahid pa rin ng pagod. Mahigpit na hinawakan ni Gelo ang kamay ng kanyang asawa. Naramdaman ng init mula sa kanyang kamay. "Wala kang kasalanan," sabi niya. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng pagmamahal. "Kailangan lang nating magpahinga upang muling magmahal." Tumingin siya sa labas ng bintana. Matatag ang kanyang mga mata. Alam niya, ang daan sa unahan ay hindi magiging madali. Ngunit handa siyang harapin ang lahat ng hamon upang protektahan ang kaligayahan ng kanyang pamilya. Ang paglalakbay sa probinsya ay hindi lamang isang bakasyon para kay Mara, kundi isang bagong simula para sa kanilang dalawa, isang pagkakataon upang maghilom at muling itayo ang tiwala na nayanig. Ang 2 linggo sa probinsya ay dumaan ng magaan, na parang isang panaginip na hinabi mula sa kapayapaan at pagmamahal.
Ang maliit na nayon sa Batangas, kung saan nakatira ang ina ni Mara, ay isang ganap na kaibahan sa maingay at magulong Manila. Ang sariwa, malamig na hangin ng kanayunan na may bahagyang amoy ng basang lupa at amoy ng hinog na palay ay nagpatahimik sa pagod na kaluluwa ni Mara. Tuwing umaga, gumigising siya sa tunog ng manok na tumilaok mula sa malayo, ang huni ng mga ibon sa mga sanga ng puno, at ang ginintuang sikat ng araw na dumadaan sa mga siwang ng pinto. Naglaan siya ng oras upang maglakad-lakad sa hardin, tinitingnan ang mga ligaw na bulaklak na namumulaklak o nakaupo sa beranda, nakikinig sa kaluskos ng hangin sa mga kawayan. Sa ilalim ng maingat na pag-aalaga ni na Jello at ng kanyang ina, unti-unting gumaling si Mara. Ang kanyang maputlang balat ay unti-unting bumalik sa kulay rosas, ang kanyang mga mata ay muling naging malinaw, at ang ngiti sa kanyang labi ay mas madalas na lumitaw, mas maliwanag. Hindi umalis si Jello sa kanyang tabi. Inalagaan niya ang kanyang asawa ng unti-unti, mula sa paghahanda ng masustansyang pagkain, paggawa ng herbal tea, hanggang sa pagsasabi ng mga nakakatawang kwento upang hindi siya mainip. Siya mismo ang nagpakain sa kanya ng bawat kutsara ng lugaw, minasahe ang kanyang mga paa tuwing gabi, at laging mahigpit na hawak ang kanyang kamay tuwing magkatabi sila. Para kay Jello, ang mga araw na ito ay parang isang pagkakataon upang muling magsimula, upang tubusin ang mga nakaraang pagkakamali. Naramdaman niya na isang malaking bigat ang nabunot at determinado siyang hindi na kailanman hahayaan ang anumang bagay na saktan si Mara. Gayunpaman, sa loob ni Jello, isang malabong pakiramdam ng pagkabalisa ang nanatili, parang isang bagyo na hindi pa ganap na nawawala. Bagaman sinubukan niyang itulak si Lira, palabas ng kanyang buhay, ang imahe ng batang babae na may malalim na mata, kasama ang nakatagong banta sa piraso ng papel, ay paminsan-minsan ay bumabalik sa kanyang isip. Natatakot siya na hindi madaling sumuko si Lira. Natatakot siya na susubukan nitong bumalik upang sirain ang kaligayahan na sinisikap niyang muling itayo. Ang takot na yon, bagaman sinubukan niyang itago, ay nagpapagulat pa rin sa kanya minsan sa gabi o nagpapakita ng bahagyang pag-aalala kapag nakita niya ang isang estranghero mula sa malayo. Alam niya, ang kapayapaan na ito ay maaaring pansamantala lamang at kailangan niyang laging maging alerto. Pagkatapos ng 2 linggong pahinga, ganap na gumaling si Mara. Siya ay puno ng enerhiya at handang bumalik sa kanyang pang-araw-araw na buhay sa Manila. Naramdaman din ni Jello ang paggaan ng loob nang makita niyang malusog na muli ang kanyang asawa. Magkasama silang bumalik sa bahay sa 27B sa Quezon City na may dalang bagong pag-asa at determinasyon na maghilom. Nang bumukas ang pinto ng bahay, isang pamilyar na amoy ng kahoy at beeswax ang kumalat sa hangin. Lahat ng bagay sa bahay ay maayos, malinis, tulad ng pag-alis nila, walang alikabok, walang anumang abnormal na senyales. Nawala si Lira, walang iniwan na bakas maliban sa sobre at suweldo sa mesa ng kusina. Wala nang nagbanggit kay Lira. Kumuha si Jello ng bagong katulong, isang matandang babae, mabait, mula sa isang kalapit na nayon. Siya ay tahimik, ginagawa lamang ang kanyang trabaho ng maingat at hindi nakakakuha ng anumang atensyon. Isang buwan ang lumipas, ang buhay ni Mara at Jello ay tila bumalik sa dati nitong payapang takbo. Sinikap ni Jello na maglaan ng mas maraming oras sa kanyang asawa, magkasamang magluto, alagaan si Aki, ang maliit na aso na bago nilang inalagaan, at mag-enjoy sa mga mainit na gabi na magkasama. Naramdaman din ni Mara ang kaligayahan muli. Naniniwala siya na ang lahat ng masasamang bagay ay naiwan na. Ngunit ang kapayapaan na iyon, tulad ng isang tahimik na lawa, ay nagtatago ng isang nakatagong agos. At pagkatapos, isang umaga, isang sobre na walang pangalan ng nagpadala ang dumating, na may dalang hindi maikakailan na ebidensya, isang ebidensya na muling sisira
sa marupok na kapayapaan na iyon. Isang buwan ang lumipas mula nang bumalik sina Mara at Gelo mula sa Batangas. Ang kanilang buhay ay tila nakahanap na ng dati nitong payapang ritmo. Ang bahay sa 27B ay muling napuno ng tawanan, pamilyar na amoy ng pagkain, at ang init ng isang tahanan. Si Gelo, na may determinasyon na tubusin ang kanyang mga pagkakamali, ay naging mas mapagmahal na asawa kaysa kailanman. Umuuwi siya ng maaga tuwing hapon, kasama si Mara sa paghahanda ng hapunan, nakikipaglaro kay Aki, ang bagong ampon nilang maliit na aslong may ginintuang balahibo, at ginugugol ang buong gabi kasama ang kanyang asawa. Naramdaman din ni Mara ang kaligayahan muli. Naniniwala siya na ang mga pagsubok ay lumipas na at ang kanilang pagmamahalan ay sapat na malakas upang malampasan ang lahat ng hamon. Ang bagong katulong, isang matandang babae, mabait, masipag, at hindi nakakakuha ng anumang atensyon, ay lalong nagpapapanatag kay Mara. Gayunpaman, ang kapayapaan na iyon, tulad ng isang manipis na kurtina, ay napunit isang mapanganib na umaga. Habang sinusuri ni Mara ang mailbox sa harap ng gate, sa gitna ng mga bill at advertising mail, nakita niya ang isang puting sobre na walang pangalan ng nagpadala. Isang malabong pakiramdam ng pagkabalisa ang gumapang sa kanyang puso. Ang sobre ay walang selyo, walang address ng nagpadala, tanging ang kanyang pangalan lamang ang mabilis na nakasulat sa kakaibang sulat kamay. Kinuha ni Mara ang sobre, naramdaman ang hindi pangkaraniwang lamig mula dito, na parang naglalaman ito ng isang lihim. Pumasok siya sa bahay, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Umupo sa pamilyar na sofa sa sala, kung saan sumisikat ang sikat ng araw. Maingat na binuksan ni Mara ang sobre. Sa loob, hindi sulat, kundi isang litrato. Ang litrato ay may kulay, hindi masyadong matalas, ngunit sapat na malinaw upang agad na makilala ni Mara. Ito ay si Gelo, ang kanyang asawa, na nakaupo sa sofa sa mismong silid na ito, at sa likod niya, nakatayo ng malapit. Ang kamay ay nakalagay ng bahagya sa kanyang balikat, ay si Lyra. Sa sandaling nakita ni Mara ang litrato, tila huminto ang mundo sa paligid niya. Ang kaluskos ng buto ni Aki sa sulok ng silid, ang kaluskos ng katulong sa kusina. Lahat ay naging malayo, malabo. Ang kanyang mga kamay ay malamig. Nanginginig na mahigpit na hawak ang litrato. Walang masyadong malinaw sa litrato. Walang labis na matalik na kilos, walang halik o yakap. Ngunit hindi rin maikakaila ang pagiging malapit, ang kahina-hinalang pagiging matalik sa posisyon ni Lyra. Ang mga mata ng batang babae na nakatingin kay Gelo, kahit na isang sandali lamang na nakunan, ay sapat na upang maramdaman ni Mara ang isang bagay na lampas sa mga hangganan ng relasyon ng amo-katulong. Hindi umiyak si Mara. Siya ay tahimik lamang. Isang nakakatakot ng katahimikan, mas mabigat kaysa sa anumang pag-iyak. Umupo siya doon ng matagal, ang litrato sa kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa imahe na iyon, na parang naghahanap ng paliwanag, ng pagtanggi. Ngunit wala. Tanging ang hubad. Malamig na katotohanan ang unti-unting bumabalot sa bawat hibla, bawat ugat ng kanyang katawan. Ang sakit ay hindi sumabog ng matindi, kundi nagngangalit, kumalat, parang isang sugat na unti-unting nahawaan. Kinagabihan, naghanda pa rin si Mara ng hapunan tulad ng dati. Ang amoy ng paboritong kare-kare ni Gelo ay bumabalot pa rin sa kusina. Ngunit walang naramdaman si Mara. Ngumiti pa rin siya ng bahagya sa kanyang asawa. Nagtanong pa rin tungkol sa kanyang trabaho. Ngunit nang tumingin si Gelo sa mga mata ng kanyang asawa, alam niya, may nakita ito. Ang mga mata ni Mara ay wala ng kalinawan, tiwala tulad ng dati, kundi isang kawalan, isang malalim na kalungkutan na hindi pa niya nakita. Naramdaman niya ang isang malamig na hangin na dumaloy sa kanyang gulugod. Ang lihim na sinubukan niyang ilibing, ang takot na matagal na niyang dala, ay sa wakas ay nabunyag. Alam niya, ngayong gabi,
Hindi na magiging pareho ang lahat. Ang hapunan na yon ay dumaan sa isang mabigat, nakakabigla na kapaligiran. Bagaman, sinikap pa rin ni Mara na panatilihin ang kanyang normal na anyo. Ngumiti pa rin at nagtanong kay Jello tungkol sa kanyang trabaho. Malinaw na naramdaman ni Jello ang pagkakaiba. Ang kanyang nangiti ay hindi na maliwanag. Ang kanyang mga mata ay wala ng pamilyar na init, kundi isang walang hangganang kawalan, isang malalim na kalungkutan na hindi pa niya nakita. Bawat tanong ni Mara, gaano man kahina, ay parang isang kutsilyo na tumutusok sa konsensya ni Gelo. Sinikap niyang kumain, ngunit tila nabara ang pagkain sa kanyang lalamunan. Ang kaluskos ng buto ni Aki, ang patuloy na pag-ikot ng bentilador sa kisame, lahat ay naging nakakainis na maingay sa katahimikan na bumabalot sa kanilang dalawa. Alam ni Gelo, hindi na siya makakatakas pa. Ang mga mata ni Mara ay nagsabi ng lahat. Alam na niya. Ang bigat ng lihim, ang takot at pagkakasala na matagal na niyang pinasan ay biglang naging hindi na makayanan. Pakiramdam niya ay nakatayo siya sa gilid ng isang bangin at meron lamang isang paraan upang makalabas. Harapin ang katotohanan. Pagkatapos ng hapunan, habang naglilinis si Mara ng mga pinggan, huminga ng malalim si Gelo. Ang kanyang puso ay bumibilis na parang gustong lumabas sa kanyang dibdib. Alam niya, ito ang mapanganib na sandali. Ang sandali na magpapasya sa kapalaran ng kasal na ito. Lumapit siya kay Mara. Ang kanyang mga paa ay mabigat na parang may nakakabit na tingga. Lumingon si Mara sa kanya. Ang kanyang mga mata ay tahimik, ngunit puno ng paghihintay. Hindi na makayanan ni Gelo. Lumuhod siya sa malamig na sahig sa harap ng asawa na kanyang niloko. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, mahigpit na hawak ang kamay nito. Nagsimulang dumaloy ang luha sa kanyang pisngi na nahalo sa malamig na pawis. Ang kanyang boses ay nabara, putol-putol sa paghikbi. Pasensya na. Mara, pasensya na. Nakatayo pa rin si Mara, walang imik. Tiningnan niya si Gelo, ang lalaking nakaluhod sa kanyang paanan, ang lalaking pinagkatiwalaan at minahal niya ng higit sa 10 taon. Nagsimulang dumaloy ang luha sa kanyang pisngi. Ngunit hindi ito luha ng galit o sigaw, kundi luha ng sakit, ng pagkabigo. Naramdaman niya na may malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Nagpatuloy si Gelo, ang kanyang boses ay puno ng paghihirap. Ako ay mahina. Isang beses lang, Mara. Sumusumpa ako. Hindi ko kayang sirain ang ating pamilya. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang buhay ko. Sinikap niyang ipaliwanag. Sinikap niyang bigyang katwiran ang kanyang mga kilos. Ngunit ang mga salitang iyon ay tila napakahina sa harap ng hubad na katotohanan. Alam niya, walang pagdadahilan ang makakabawa sa sakit na kanyang idinulot sa kanya. Nakatayo pa rin si Mara na nakikinig. Hindi niya pinutol ang kanyang mga salita. Hindi siya nagreklamo. Hindi siya sumigaw. Hinayaan lang niya na dumaloy ang kanyang luha, tahimik at walang tigil. Nang matapos ni Gelo ang kanyang pagtatapat, dahan-dahan siyang yumuko. Inilagay ang kanyang kamay sa balikat nito. Ang kanyang boses ay mahina, halos bulong. Ngunit umaling-awngaw sa tahimik na espasyo. Naniniwala ako sa iyo, Gelo. Ngunit masakit ang puso ko. Masakit na masakit. Hindi na kailangan ng anumang salita. Tumayo si Gelo. Mahigpit na niyakap si Mara. Niyakap nila ang isa't isa sa katahimikan. Tanging ang paghikbi ni Gelo at ang mainit na luha ni Mara ang bumasa sa kanyang balikat. Hindi ito yakap ng agarang pagpapatawad, kundi yakap ng pagkabigo, ng magkasamang sakit, at ng isang marupok na pag-asa para sa paghilom. Sa sandaling iyon, hindi nila kailangan ng mga salita. Ang sakit ay nagsabi ng lahat, at ang katahimikan ay naging wika ng pag-unawa at pagtanggap. Alam ni Gelo, ang daan upang muling makuha ang tiwala
ni Mara ay magiging mahaba at mahirap, ngunit handa siyang harapin ito. Pagkatapos ng gabing puno ng luha ng pagtatapat, isang marupok na kapayapaan ang bumalot sa bahay sa 27B. Sinikap ni Mara at Gelo na maghilom, ngunit ang bitak sa puso ni Mara ay naroon pa rin, nagngangalit at masakit. Si Gelo, na may determinasyon na tubusin ang kanyang mga pagkakamali, ay naging mas mapagmahal kaysa kailanman, ngunit ang takot kay Lyra ay nanatili sa kanyang isip, parang isang multo na hindi maalis. Umaasa siya na ang pagkawala ni Lyra pagkatapos nilang umuwi sa probinsya ay isang senyales na sumuko na ito. Ngunit nagkamali siya. Isang linggo pagkatapos ng gabing nagtapat si Gelo, ang bagong katulong, si Aling Nena, isang mabait na matandang babae, ay nagsimulang mapansin ang mga abnormalidad. Tuwing gabi, kapag lumalabas siya upang isara ang gate, nakikita niya ang isang anino na nakatago sa malayo, malapit sa poste ng kuryente sa dulo ng eskinita. Ito ay isang batang babae, nakasuot ng baseball cap na halos nakatakip sa kanyang mukha, na karaniwang nakatitig sa bahay sa 27B at mabilis na nawawala kapag may nakakita sa kanya. Si Aling Nena, sa kanyang maingat na kalikasan, ay isinalaysay kay Gelo. Nang marinig niya ang sinabi nito, agad na alam ni Gelo kung sino iyon. Isang malamig na hangin ang dumaloy sa kanyang gulugod. Bumalik si Lyra. Ang takot na matagal nang sinubukan ni Gelo na ilibing ay biglang bumangon ng mas malakas kaysa kailanman. Agad niyang kinuha ang kanyang telepono, hinanap ang numero ni Lyra. Paulit-ulit siyang tumawag, ngunit tanging walang pag-asa na tunog lamang ang kanyang narinig. Hindi na gumagana ang numero ng telepono. Nag-text siya, nagpadala ng sunod-sunod na mensahe ng pagmamakaawa, pagbabanta, ngunit walang tugon. Tila pinutol ni Lyra ang lahat ng komunikasyon, ginawa ang kanyang sarili na isang hindi nakikitang multo. Lumilitaw lamang upang maghasik ng takot. Naramdaman ni Gelo ang kawalan ng kapangyarihan. Hindi niya alam kung ano ang gusto ni Lyra at lalo itong nagpapalito sa kanya. Natatakot siya na saktan nito si Mara. Natatakot siya na sirain nito ang lahat ng sinisikap niyang muling itayo. Ang paglitaw ni Lyra ay lalong naging matapang. Ang mga lihim na tingin mula sa malayo ay unti-unting naging mas direktang panliligalig. Minsan, nakita ni Mara ang isang nalukot na bulaklak ng sampagita na nakalagay sa harap ng pintuan. Sa ibang pagkakataon, walang tigil na tumahol si Aki sa hating gabi. At nang lumabas si Gelo upang suriin, nakita niya ang isang anino na dumaan sa bakod. Sinikap ni Gelo na itago ang mga detalyeng ito kay Mara, ngunit lalong naging malinaw ang kanyang pag-aalala. Nagsimula siya nang maglagay ng mas maraming security camera, mas maingat na ikinulong ang mga pinto, ngunit hindi nawala ang takot. Pagkatapos, isang gabi, habang ang buong pamilya ay natutulog ng mahimbing, isang malakas na basag ang umalingaw-ngaw na pumunit sa tahimik na gabi. Nagising sina Gelo at Mara. Ang ingay ay nagmula sa sala. Mabilis na binuksan ni Gelo ang ilaw, tumakbo pababa. Ang tanawin sa harap niya ay nagpatigil sa kanya. Ang malaking bintana na nakaharap sa bakuran ay nabasag. Ang mga basag na piraso ng salamin ay nakakalat sa sahig. Ang malamig na hangin at ang amoy ng basa ng gabi ay pumasok. Walang nasaktan, ngunit ang takot ay bumalot sa bahay. Sa gitna ng mga basag na piraso ng salamin, nakita ni Gelo ang isang maliit na piraso ng papel na nakahiga sa sahig. Nanginginig niyang pinulot ito. Ang sulat ay nakasulat sa itim na tinta, magulo, ngunit puno ng pagbabanta na nagpatigas sa kanyang dugo. Akala mo, makakalimutan kita? Agad na alam ni Gelo na si Lyra yon. Hindi lang niya gustong manggulo, gusto niyang sirain. Si Mara, na may maputlang mukha dahil sa takot, ay mahigpit na niyakap si Gelo. Sino ang gumawa niyan? Bakit ang bahay natin ang target? Ang kanyang boses ay nanginginig. Tiningnan niya si Gelo.
Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Alam ni Gelo, hindi na niya maitatago pa sa kanya. Masyado nang malayo ang lahat. Panahon na upang sabihin niya ang buong katotohanan kay Mara, gaano man kasakit. Alam niya, ito ay magiging isang malaking hamon, ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Ang tunog ng basag na salamin ay umalingaw-ngaw pa rin sa tahimik na hangin ng gabi, parang isang malupit na paalala ng nakakatakot na presensya ni Lyra. Mahigpit na niyakap ni Mara si Gelo, ang kanyang katawan ay nanginginig sa takot at pagkalito. Sino ang gumawa niyan? Bakit ang bahay natin ang target? Ang kanyang boses ay nawala, puno ng pag-aalala. Tumingin siya sa paligid ng sirang sala. Ang mga basag na piraso ng salamin ay kumikinang sa ilaw at naramdaman niya ang isang malamig na takot na gumapang sa kanyang mga buto. Hindi ito isang ordinaryong pagnanakaw. Ito ay isang banta, isang sinadyang paghihiganti na direktang naglalayon sa kanyang pamilya. Mahigpit na hinawakan ni Gelo ang kamay ng kanyang asawa. Naramdaman ang panginginig nito. Tiningnan niya ang mga mata ni Mara, ang mga mata na puno ng libu-libong tanong at takot. Alam niya, hindi na siya makakatakas pa. Ang mga mata ni Mara ay nagsabi ng lahat. Alam na niya, o hindi bababasa, marami na siyang hinala. Ang bigat ng lihim, ang takot at pagkakasala na matagal na niyang pinasan ay biglang naging hindi na makayanan. Huminga siya ng malalim, sinisikap na pakalmahin ang kanyang sarili. Mara, umupo ka. May kailangan akong sabihin sa'yo. Ang kanyang boses ay malalim, puno ng pagiging seryoso, na nagparamdam kay Mara ng matinding kawalan ng katiyakan. Naramdaman ni Mara ang kakaiba sa boses ni Gelo. Dahan-dahan siyang umupo sa buo pang sofa. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa kanya, puno ng paghihintay at pag-aalala. Umupo si Gelo sa tapat niya, mahigpit na hawak ang kanyang kamay. Nagsimula siyang magkwento. Ang kanyang boses ay una ay nag-aalangan. Putol-putol, ngunit pagkatapos ay unti-unting naging mas malinaw, na parang ang pagsasabi ng katotohanan ay nagpapalaya sa kanya mula sa isang hindi nakikitang bigat. Ikinuwento niya ang mga araw na umuwi si Mara sa probinsya upang alagaan ang kanyang ina, ang biglaang pagbabago ni Lyra, ang mga tingin, ang mga pahiwatig na kilos, ang mga pahiwatig na salita nito. Ikinuwento niya ang piraso ng papel na nakalagay sa tabi ng kanyang unan, ang mga pagkakataon na sinadya ni Lyra na lumikha ng hindi sinasadyang sitwasyon upang lapitan siya, ang mga paghawak sa kamay, ang mga mapang-akit na bulong. Hindi niya itinago ang anumang bagay, maging ang kanyang sandali ng kahinaan. Hindi niya sinubukang bigyang katwiran o sisihin si Lyra. Inamin niya ang kanyang sariling pagkakamali. Inamin ang kanyang kahinaan sa hindi pagiging sapat na matapang upang harapin ito sa simula, na nagpahintulot sa lahat na lumayo. Ikinuwento niya ang takot na matuklasan, ang paghihirap na makita ang mga mata ni Mara na puno ng tiwala tuwing gabi, at ang pakiramdam ng pagkakasala na kumakain sa kanya araw-araw. Nanginginig ang kanyang boses habang ikinukwento niya ang gabing nawalan ng malay si Mara, ang pagkawala ni Lyra sa ospital, at ang kanyang desisyon na dalhin siya sa probinsya, na iniiwan ang sobre at mensahe para kay Lyra. Umaasa na matatapos ang lahat. Ngunit ikinuwento rin niya ang pagbabalik ni Lyra, ang mga panliligalig, at sa huli ang pagbasag nito sa bintana. Nakatayo si Mara na nakikinig. Ang kanyang mukha ay walang malinaw na emosyon, ngunit ang kanyang mga mata, na pagod na, ay lalong naging malalim, na parang nakatingin sa isang bangin. Hindi niya pinutol ang mga salita ni Gelo, hindi siya nagreklamo, hindi siya sumigaw. Hinayaan lang niya na bumalot ang kanyang mga salita sa bawat selula, bawat sulok ng kanyang kaluluwa. Bawat detalye na ikinuwento ni Gelo ay parang isang kutsilyo na tumutusok sa kanyang puso, na nagpapalabas ng dugo sa lumang sugat, at ang mga piraso ng pagtataksil
ay unti-unting nabuo sa isang kompleto. Nakakatakot na larawan. Naramdaman niya ang isang lamig na bumalot sa kanya, hindi dahil sa lamig mula sa basag na bintana, kundi dahil sa lamig mula sa hubad na katotohanan, mula sa kasinungalingan na hindi niya alam. Nang matapos ni Gelo ang kanyang kwento, muling bumalot ang mabigat na katahimikan sa silid. Tanging ang mahinang pag-ungol ni Aki sa kanyang pagtulog at ang pag-aspas ng hangin sa basag na bintana. Nakaupo pa rin si Mara, walang galaw, parang isang estatwa. Tiningnan siya ni Gelo, ang kanyang puso ay kumikirot sa takot. Hindi niya alam kung paano magre-react si Mara, kung patatawarin ba siya nito, o kung matatapos ang kanilang kasal dito. Sa mapanganib na gabing ito, pagkatapos ng mahabang katahimikan, dahan-dahang itinaas ni Mara ang kanyang ulo, tumingin ng diretso sa mga mata ni Gelo. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng determinasyon na nagpagulat kay Gelo. Gusto ko siyang makita. Ang mga salita ni Mara, bagaman hindi isang reklamo, ay nagdala ng napakalaking bigat na nagparamdam kay Gelo na bagaman nagtapat na siya ng lahat, ang tunay na laban upang muling makuha ang kanilang kaligayahan ay nagsisimula pa lamang. At sa pagkakataong ito, si Mara ang direktang haharap dito. Ang mga salita ni Mara, gusto ko siyang makita, ay umalingaw-ngaw sa tahimik na espasyo ng sirang sala na nagpatigil kay Gelo. Hindi siya makapaniwala. Pagkatapos ng lahat ng sinabi niya, pagkatapos malaman kung gaano kadelikado si Lyra, pagkatapos ng kanyang panliligalig at pagbabanta, gusto pa rin ni Mara na harapin ng direkta ang taong sumira sa kanyang kaligayahan. Ang takot ay bumalot kay Gelo, mas malaki kaysa sa takot na matuklasan noon. Natatakot siya na saktan ni Lyra si Mara, natatakot siya na magdulot ito ng isang hindi na mababawi na trahedya o ibunyag ang lahat, nasisira sa kanilang reputasyon. Hindi pwede, delikado yon. Bulalas ni Gelo, ang kanyang boses ay puno ng pagkabigla. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Mara. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Hindi mo magagawa yan, Mara. Hindi siya normal. Obsessed siya. Ayaw kong mapahamak ka. Hayaan mong ako ang mag-ayos nito. Inilarawan niya ang pinakamasamang senaryo, ang mga banta ni Lyra, at ang kabaliwan sa mga mata nito nang umalis siya. Ayaw niyang harapin ni Mara iyon nang mag-isa. Gusto niyang pasanin ang lahat ng kahihinatnan. Gusto niyang ayusin ang gulo na kanyang nilikha. Tiningnan ni Mara si Gelo. Ang kanyang mga mata ay nakakatakot na tahimik, ngunit sa kaibuturan nito ay isang hindi matitinag na determinasyon na hindi pa nakita ni Gelo. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang kamay mula sa mahigpit na hawak nito. Kung hindi ako, sino pa? Tanong niya. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig, kundi nagdala ng hindi maipaliwanag na bigat, parang isang deklarasyon ng kanyang karapatan. Matagal mo na akong tinatago, Gelo. Sinubukan mong ayusin ito ng mag-isa, ngunit lalo lang lumala ang lahat. Ngayon, kailangan kong harapin ito ng mag-isa. Kailangan kong maunawaan ang lahat at kailangan kong tapusin ito sa aking sariling mga kamay. Sinubukan ni Gelo na kumbinsihin si Mara muli. Ibinigay niya ang lahat ng dahilan, lahat ng posibleng panganib. Nagsalita siya tungkol sa pagiging obsessed ni Lyra, tungkol sa kanyang panliligalig, tungkol sa pagbasag nito sa bintana ng kanilang bahay, tungkol sa posibilidad na gumawa ito ng mas baliw na bagay. Gusto niyang protektahan siya mula sa lahat ng pisikal at emosyonal na pinsala, ngunit tila nakapagpasya na si Mara. Hindi siya ang mahina, umiiyak, at sumusuko na babae na inaakala niya. Ang sakit at pagtataksil ay nagpatigas sa kanya. Ginawa siyang mas malakas, mas matatag, na may matibay na kalooban. Hindi ako natatakot, sabi ni Mara. Ang kanyang boses ay malalim, ngunit puno ng kapangyarihan na umalingaw-ngaw sa walang laman na silid. Alam ko kung ano ang gusto niya. Gusto niyang sirain ang ating pamilya. Gusto niyang saktan ako.
Gusto niyang sumuko ako, ngunit hindi ko siya hahayaan. Kailangan kong kausapin siya upang maintindihan niya na mali ang ginagawa niya at upang malaman niya na hindi ko kailanman susukuan ang pamilyang ito. Hindi ko kailanman bibitawan ang iyong kamay. Ang kanyang mga mata na nakatingin kay Jello ay puno ng determinasyon at kaunting pagmamahal, isang pagmamahal na nasubok ngunit hindi nawala. Tiningnan ni Jello si Mara. Nakita niya ang isang ganap na ibang babae, isang babae na hindi niya alam na umiiral sa loob ng kanyang mabait na Mara. Hindi na ang mabait, sumusuko na Mara noon. Ngayon, siya ay isang mandirigma, isang babae na tumatayo upang protektahan ang kanyang tahanan sa pamamagitan ng kanyang sariling panloob na lakas. Alam niya, hindi niya siya mapipigilan. Ang desisyon ni Mara ay hindi padalos-dalos, kundi resulta ng isang malalim na proseso ng pag-iisip, ng paghihirap at sakit. Naniniwala siya na ang direktang paghaharap kay Lyra ay ang tanging paraan upang ganap na malutas ang problemang ito, upang tapusin ang pagiging obsessed at magdala ng tunay na kapayapaan sa pamilya. Sa huli, kinailangan ni Jello na tanggapin. Alam niya, hindi niya maaaring hayaan si Mara na mag-isa. Sasamahan niya ito, poprotektahan niya ito sa lahat ng paraan. Ano man ang mangyari, marami na silang pinagdaanan na pagsubok at ngayon, haharapin nila ang huling hamon na ito ng magkasama. Pinili ni Mara ang isang pampublikong coffee shop na maraming tao sa gitna ng araw upang makipagkita kay Lyra. Gusto niyang tiyakin ang kaligtasan at gusto rin niyang maintindihan ni Lyra na hindi siya natatakot, na wala siyang itinatago. Ang nalalapit na paghaharap ay hindi lamang sa pagitan ng dalawang babae, kundi isang labanan sa pagitan ng kabutihan at pagiging obsessed, sa pagitan ng pag-asa at kawalan ng pag-asa. Ang pampublikong coffee shop sa sentro ng Manila ay maingay at abala tulad ng dati. Ang bulungan ng mga pag-uusap, ang kaluskos ng coffee grinder, at ang matapang na amoy ng inihaw na kape ay nagsama-sama na lumilikha ng isang tila normal na kapaligiran. Ngunit para kina Mara at Jello, na nakaupo sa isang sulok malapit sa bintana, ang hangin ay makapal sa tensyon. Nakatabi si Jello kay Mara, mahigpit na hawak ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa. Ang kanyang mga daliri ay malamig at nanginginig. Ang kanyang mga mata ay walang tigil na nag-scan sa karamihan. Alerto sa bawat anino, bawat maliit na ingay na parang naghihintay ng isang biglaang pag-atake. Si Mara naman ay nanatiling nakakagulat na kalmado. Ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretso sa pangunahing pintuan, naghihintay sa pagdating ni Lyra. Bagaman sa labas ay mukha siyang kalmado, sa loob ni Mara, ang tibok ng kanyang puso ay mabilis pa rin. Isang pag-aalala na may halong determinasyon. At pagkatapos, lumitaw si Lyra. Pumasok siya sa tindahan, kapansin-pansin na mas payat, mas maikli ang buhok at ang kanyang mukha ay tila mas payat. Ang kanyang mga mata ay malalim. Nakasuot siya ng mababang baseball cap na halos nakatakip sa kanyang mukha. Sinisikap na itago ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi maitago. Ito ay isang malalim na tingin, puno ng puot at pagiging obsessed. Walang bakas ng inosente o pagiging mahiyain tulad ng mga unang araw na pumasok siya sa bahay sa 27B. Nang makita niya sina Mara at Jello na magkasama, isang kislap ng galit ang dumaan sa mga mata ni Lyra. Hindi siya bumati. Dumiretso siya sa kanilang mesa, hinila ang upuan at umupo sa tapat ni Mara. Ang kanyang matalim na tingin ay nakatitig sa kanya. Naramdaman ni Jello ang isang malamig na hangin na dumaloy sa kanyang gulugod. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Mara. Naghahanda para sa pinakamasama. Ang katahimikan ay bumalot sa maliit na mesa na sinira lamang ng ingay sa paligid. Walang sino man sa tatlong tao ang nagsalita. Si Lyra ang sumira sa katahimikan. Ang kanyang boses ay paos.
puno ng kapaitan, parang isang hayop na nasa sulok. "Tandaan mo to," sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab. "Hindi mo ako basta-bastang matatalo. Alam mo ba kung ilang taon akong naghintay ng ganyang klase ng pamilya?" Ang mga salita ni Lyra ay parang isang kutsilyo na tumusok sa puso ni Mara, hindi dahil gusto niyang sirain, kundi dahil nagpakita ito ng sakit ng malalim na pagnanasa. Tiningnan siya ni Mara. Ang kanyang mga mata ay walang galit, walang takot. Sa halip ay isang malalim na pag-unawa na may halong kalungkutan at pakikiramay. Naintindihan niya na si Lyra ay nagsasalita tungkol sa pagnanasa para sa isang tahanan. Isang bagay na marahil ay hindi pa nakamit ng batang babae na ito. Isang buhay na pinaniniwalaan niyang hindi karapat-dapat kay Mara. Hindi sumagot si Mara ng may galit o akusasyon, kundi sa isang mahina, ngunit mabigat na tanong na nagpapaisip kay Lyra. "Kung gusto mong sirain kami, bakit ngayon pa lang?" Ang tanong ni Mara ay hindi upang magreklamo, kundi upang si Lyra ay magmuni-muni sa kanyang mga kilos upang mapagtanto niya ang kawalang katwiran sa kanyang pagiging obsessed at ang kanyang huling paghihiganti. Kung talagang gusto ni Lyra na sirain, bakit hindi niya ginawa sa simula nang mas madali ang lahat? Ngumiti si Lyra ng mapait, isang baluktot ng ngiti, puno ng kapaitan at paghamon. "Kasi ngayon lang ako handang sumugod." Ang kanyang mga salita ay parang isang deklarasyon ng digmaan, isang pagpapatunay ng kanyang walang tigil na intensyon na sirain. Naramdaman ni Gelo ang galit at takot na bumangon. Gusto niyang tumayo, gusto niyang hilahin si Mara palabas dito, gusto niyang tapusin ang lahat, ngunit pinigilan pa rin siya ni Mara sa isang mahina, nakakapanatag na hawak sa kamay. Bumuntong hininga si Mara, isang mabigat na buntong hininga. Puno ng pagod, ngunit puno rin ng determinasyon. Tiningnan niya si Lyra. Ang kanyang mga mata ay puno ng pakikiramay. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa trahedya ng batang babae sa harap niya. "May awa ang Diyos. Babalik lahat ng ginagawa natin, Lyra. Sana hindi mo huli na maintindihan yon." Ang mga salita ni Mara ay hindi isang sumpa o isang banta, kundi isang babala, isang taos-pusong panalangin para kay Lyra. Naniniwala siya sa batas ng karma at umaasa siya na mapagtanto ni Lyra ang kanyang pagkakamali bago pa huli ang lahat, bago niya tuluyang sirain ang kanyang sarili. Dahan-dahang tumayo si Mara. Wala na siyang sinabi. Inilagay lang niya ang isang maliit na piraso ng papel sa mesa kung saan nakaupo si Lyra. Ito ang numero ng telepono ng isang community mental health counseling organization. Isang kislap ng pag-asa, isang pinto para makahanap si Lyra ng tulong. Pagkatapos ay tumalikod siya, hindi lumingon. Lumakad kasama si Gelo na iniiwan si Lyra na nag-iisa sa maingay na coffee shop na may maliit na piraso ng papel sa mesa at magulong. Nagbabanggaan ng mga iniisip sa kanyang isip. Natapos ang paghaharap, ngunit ang labanan sa puso ni Lyra at maging sa puso ni Mara ay nagpatuloy pa rin, bagaman sa ibang paraan. Nang umalis sina Mara at Gelo sa coffee shop at lumabas sa nakakasilaw na sikat ng araw ng Manila, isang pakiramdam ng paggaan ng loob na may halong kaunting bigat ang bumalot kay Mara. Mahigpit pa ring hawak ni Gelo ang kanyang kamay. Bumuntong hininga siya sa paggaan ng loob nang matapos ang paghaharap ng walang anumang malubhang insidente. Tiningnan niya si Mara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at paghanga. Hindi siya makapaniwala sa pagiging kalmado at katatagan nito nang harapin si Lyra, isang taong dati niyang labis na kinatatakutan. "Ayos ka lang ba?" tanong niya. Ang kanyang boses ay may bahid pa rin ng panginginig at pag-aalala, ngunit puno rin ng pasasalamat. Bahagyang tumango si Mara. Isang mahinang ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. "Ayos lang ako, Gelo." Ang kanyang boses ay malalim, ngunit sa kanyang puso ay mayroon pa ring magulong, komplikadong mga iniisip.
Hindi siya galit kay Lira. Sa halip, nakaramdam siya ng malalim na kalungkutan at pakikiramay para sa batang babae na yon. Naintindihan ni Mara na si Lira ay hindi lamang isang maninira. Siya ay isang babaeng malalim na nasaktan, na obsessed sa pagnanais na magkaroon ng pamilya, isang pagmamahal na hindi pa niya nakamit o nawala. Ang pagnanais na yon, kapag hindi na ituro ng tama, ay naging inggit, puot, at bulag na paghihiganti. Ang maliit na piraso ng papel na may numero ng telepono ng Community Mental Health Counseling Organization na iniwan ni Mara sa mesa ay hindi isang hamon, kundi isang taos-pusong mensahe, isang pinto na nagbubukas ng pangalawang pagkakataon. Ito ay isang mensahe ng pagpapatawad, ng kakayahang maghilom, at ng daan upang makahanap ng tunay na kapayapaan. Naniniwala si Mara na kailangan ni Lira ng tulong, kailangan ng paraan upang makalabas sa siklo ng pagiging obsessed at sakit na kanyang kinukulong sa kanyang sarili. Umaasa siya na isang araw, mapagtanto ni Lira na ang kaligayahan ay hindi maitatayo sa paghihirap ng iba at na ang pagpapatawad sa kanyang sarili at sa mga taong nakasakit sa kanya, kung mayroon man, ay ang susi sa kalayaan. Nang tumalikod si Mara at lumakad, hindi siya lumingon. Hindi ito kawalang interes o paghamak, kundi isang sinadyang kilos. Ayaw niyang makita ang mga mata ni Lira na puno ng puot o kawalan ng pag-asa. Ayaw niyang mahila pabalik sa siklo ng mga negatibong emosyon. Gusto niyang bigyan si Lira ng sariling espasyo, isang pagkakataon para sa batang babae na mag-isip para sa kanyang sarili, upang pumili ng kanyang susunod na landas. Ang hindi paglingon ay isa ring paraan ni Mara upang palayain ang kanyang sarili mula sa bigat ng nakaraan. Hinarap niya. Sinabi niya ang kailangan niyang sabihin at ngayon ay oras na para magpatuloy siya na may mas magaan na kaluluwa. Sa daan pa uwi, tahimik na naglakad sina Mara at Gelo. Hindi ito ang mabigat na katahimikan tulad ng dati, kundi isang katahimikan ng pag-unawa, ng malalim na pakikiramay. Mahigpit na hinawakan ni Gelo ang kamay ni Mara. Nakaramdam siya ng malalim na paggalang at walang hanggang pasasalamat para sa kanyang asawa. Alam niya, napakarami ng pinagdaanan ni Mara, ngunit nanatili pa rin ang kanyang kabaitan at pakikiramay. Nangako siya sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat upang bumawi sa kanya, upang protektahan siya mula sa lahat ng pinsala, at upang muling itayo ang isang mas matatag na kinabukasan nang walang mga lihim o kasinungalingan. Nang makawi sila, ang bahay sa 27B ay mayroon pa ring mga basag na piraso ng salamin mula sa bintana ng sala, ngunit ang kapaligiran ay mas hindi na tensyonado. Tiningnan ni Mara ang mga basag na piraso ng salamin, ngunit sa kanyang puso ay wala ng takot o galit. Alam niya, ito ay bahagi ng proseso ng paghihilom, isang bakas ng bagyo na lumipas. Hinarap niya ang dilim, at ngayon ay oras na para muling hanapin ang liwanag upang ang kanyang buhay ay muling mapuno ng kagalakan at kapayapaan. Pagkatapos umalis ni Mara at Gelo, nanatili si Lira na walang galaw sa coffee shop. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa maliit na piraso ng papel sa mesa. Ang sulat kamay ni Mara, kasama ang numero ng telepono ng Community Mental Health Counseling Organization, ay parang isang paalala ng katotohanan na matagal na niyang sinubukang tanggihan. Mahigpit niyang hinawakan ang piraso ng papel, ang kanyang mga daliri ay maputla dahil sa lakas ng paghawak. Mahigpit na nakatikom ang kanyang mga labi, isang galit at pagkaawa sa sarili ang bumangon sa kanyang puso, na may halong pakiramdam ng matinding pagkabigo. Nabigo siya. Ang kanyang plano na sirain ang kaligayahan ni Mara ay hindi nagtagumpay tulad ng kanyang inaasahan. Sa isip ni Lira, isang matinding panloob na labanan ang nagaganap. Sa isang banda, gusto niyang punitin ang papel na yon.
Gusto niyang ipagpatuloy ang landas ng paghihiganti at pagiging obsessed. Gusto niyang patunayan na hindi siya madaling matatalo. Gusto niyang kumapit sa sakit at galit upang magpatuloy na umiral. Ngunit sa kabilang banda, sa kaibuturan, nakaramdam siya ng kawalan, ng matinding pagod, ng mental na pagkaubos pagkatapos ng mga araw na nabuhay sa kasinungalingan at puot. Ang mga salita ni Mara, "May awa ang Diyos. Babalik lahat ng ginagawa natin, Lira. Sana hindi mo huli na maintindihan yon," ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang ulo. Parang isang sumpa, ngunit parang isang babala rin. Nabuhay si Lira sa pagnanais na magkaroon ng pamilya, ng pagmamahal, hanggang sa handa siyang gawin ang lahat upang makamit ito, maging ang pagsira sa kaligayahan ng iba. Ngunit ngayon, nang harapin niya ang pagiging kalmado at pakikiramay ni Mara, nagsimula siya ng makaramdam ng kaunting pag-aalinlangan, isang pagdududa tungkol sa landas na kanyang pinili. Tumayo si Lira, umalis sa coffee shop. Naglakad-lakad siya sa mga abalang kalye ng Manila, hindi alam kung saan pupunta. Ang malakas na busina ng mga sasakyan, ang abalang pagdaan ng mga tao, lahat ay naging walang kabuluhan para sa kanya. Ang pagkabigo, kalungkutan, at pakiramdam ng pagkakasala ay bumalot sa kanya. Ang maliit na piraso ng papel sa kanyang kamay ay naroon pa rin, lukot at gusot. Ngunit isang marupok na kislap ng pag-asa sa dilim ng kawalan ng pag-asa. Ito ba ang huling pagkakataon para makahanap siya ng ibang landas? Isang landas na hindi pagiging obsessed at puot? Samantala, sa bahay sa 27B, si Mara ay dumadaan sa isang tahimik at malalim na proseso ng paghilom sa sarili. Hindi niya ikinuwento ang nangyari sa sinuman. Hindi na niya sinisisi si Gelo. Ang kanyang katahimikan ay hindi galit o pinipigilang puot, kundi isang pribadong espasyo para harapin niya ang sakit upang ayusin ang mga basag na piraso sa kanyang kaluluwa. Alam niya, ang proseso ng paghilom ay nangangailangan ng oras at pasensya. Tuwing umaga, gumigising pa rin siya ng maaga, naghahanda ng almusal para kay Gelo, at pagkatapos ay naglalaan ng oras upang alagaan si Aki. Si Aki, ang maliit na asong may ginintuang balahibo, ay naging isang mahalagang bahagi ng kanilang buhay. Ang pagtakbo ni Aki sa paligid ng bahay, ang masayang tahol nito tuwing umuuwi si Gelo, o ang pagdikit nito sa mga paa ni Mara upang humingi ng haplos, lahat ay nagdala ng positibong enerhiya na nagpapagaan sa mabigat na kapaligiran. Madalas na hinahaplos ni Mara si Aki. Naramdaman ng init at katapatan nito. Para sa kanya, si Aki ay hindi lamang isang alagang hayop, kundi isang simbolo ng kapayapaan, ng simpleng kagalakan na sinisikap niyang muling hanapin. Nagsimula ring maglaan ng mas maraming oras si Mara para sa kanyang sarili. Nagbabasa siya ng libro, nag-aalaga ng maliit na hardin sa balkonahe o simpleng nakaupo ng tahimik na tinitingnan ng mga puno ng niyog na gumagalaw sa hangin, nakikinig sa huni ng mga ibon. Natuto siyang huminga ng malalim, natuto siyang makinig sa kanyang puso, natuto siyang tanggapin ang nangyari, at natuto siyang bitawan ang mga negatibong emosyon. Alam niya, ang pagpapatawad ay hindi paglimot, kundi pagpapalaya sa kanyang sarili mula sa bigat ng puot. Ito ay isang mahaba at mahirap na paglalakbay, ngunit handa si Mara na harapin ito unti-unti. Si Gelo, na nasaksihan ang tahimik na pagbabago ni Mara, ay nakaramdam ng paggaan ng loob at kalungkutan. Alam niya, labis na sinisikap ni Mara na maghilom at determinado siyang bumawi sa kanya sa lahat ng paraan. Sinikap niya ng mas doble kaysa dati. Natuto siyang magluto ng paboritong sopas ng kanyang asawa, bagaman minsan ay clumsy pa rin. Dinala niya ito sa simbahan tuwing linggo ng umaga, magkasamang nagdarasal para sa kapayapaan ng pamilya. At higit sa lahat, hindi na niya kailanman itinago ang anumang bagay sa kanya. Ibinahagi niya ang lahat ng kanyang iniisip,
lahat ng kanyang pag-aalala, lahat ng maliit na kagalakan sa buhay. Gusto niyang muling itayo ang tiwala sa pagitan nilang dalawa, unti-unti, araw-araw, upang maramdaman ni Mara na ligtas at lubos na minamahal. Gayunpaman, sa puso ni Jello ay nanatili ang isang nagngangalit na takot. Natatakot siya na babalik si Lyra, sasaktan ng kanyang asawa o sisirain muli ang lahat. Ang takot na yon, bagaman hindi na kasing tindi ng dati, ay isang anino pa rin na nakatago sa kanyang isip. Minsan ay nagpapagulat sa kanya sa gabi. Alam niya, kapag tuluyang nawala si Lyra sa kanilang buhay o nakahanap ng sarili niyang landas at hindi na nakakasama, saka lamang darating ang tunay na kapayapaan. Sa mga linggo na lumipas pagkatapos ng paghaharap sa coffee shop, isang relatibong kapayapaan ang bumalik sa bahay sa 27B. Gayunpaman, para kay Gelo, ang takot kay Lyra ay nanatili bilang isang anino sa kanyang isip na hindi ganap na maalis. Hindi niya ganap na maalis ang pakiramdam ng pagkabalisa na babalik ito. Susubukan nitong sirain ang buhay na sinisikap niyang hilumin. Tuwing biglang tumunog ang doorbell o may kakaibang ingay sa labas ng gate, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Madalas niyang sinusuri ang security camera at tuwing gabi bago matulog, tinitiyak niya na ang lahat ng pinto at bintana ay nakakandado ng mahigpit. Ang takot na yon, bagaman hindi na kasing tindi ng mga unang araw, ay isang hindi nakikitang bigat pa rin na nakadagan sa kanyang kaluluwa, na nagdulot sa kanya ng kawalan ng gana sa pagkain at pagtulog minsan. Alam ni Jello, nagawa niya ang isang malaking pagkakamali at kailangan niyang panagutan ang mga kahihinatnan nito. Hindi niya ganap na sinisisi si Lyra. Naintindihan niya na ang kanyang kahinaan ang nagbigay ng pagkakataon dito. Ngunit hindi rin niya matanggap na patuloy nitong ligaligin at bantaan ang kanyang pamilya. Gusto niyang protektahan si Mara sa lahat ng paraan at ang takot na yon ang naging puwersa upang mas lalo siyang magsikap sa pag-aalaga at pagbabayad sa kanyang asawa. Ginugol niya ang lahat ng kanyang libreng oras kay Mara, magkasamang naghahardin, nanonood ng pelikula o simpleng magkatabi sa katahimikan, nag-e-enjoy sa presensya ng isa't isa. Gusto niyang maramdaman ni Mara na ligtas at lubos na minamahal upang malaman niya na hindi na siya nag-iisa. Habang si Jello ay nalulunod pa rin sa pag-aalala, unti-unting nakahanap si Mara ng mas malalim na kapayapaan sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang katahimikan ay hindi pagtanggap, kundi isang proseso ng paghilom sa sarili, ng pagmumuni-muni. Hindi siya gaanong nagsasalita tungkol kay Lyra at hindi rin niya binabanggit ang pagkakamali ni Jello. Sa halip, nakatuon siya sa muling pagbuo ng kanyang buhay, unti-unti na may bagong espiritu. Tuwing umaga, gumigising pa rin siya ng maaga, naghahanda ng almusal para kay Jello at pagkatapos ay naglalaan ng oras upang alagaan si Aki. Si Aki, ang maliit na asong may ginintuang balahibo, ay naging isang mahalagang bahagi ng kanilang buhay. Ang pagtakbo ni Aki sa paligid ng bahay, ang masayang tahol nito tuwing umuuwi si Jello, o ang pagdikit nito sa mga paa ni Mara upang humingi ng haplos, lahat ay nagdala ng positibong enerhiya na nagpapagaan sa mabigat na kapaligiran. Madalas na hinahaplos ni Mara si Aki, naramdaman ng init at katapatan nito. Para sa kanya, si Aki ay hindi lamang isang alagang hayop, kundi isang simbolo ng kapayapaan, ng simpleng kagalakan na sinisikap niyang muling hanapin. Isang kagalakan na hindi nadungisan ng nakaraan. Nagsimula ring maglaan ng mas maraming oras si Mara para sa kanyang sarili. Sumali siya sa isang klase ng yoga malapit sa bahay, kung saan natuto siyang huminga ng malalim, mag-meditate, at makahanap ng balanse sa kanyang kaluluwa. Nagbabasa siya ng libro, nakikinig ng musika, at naglalaan ng tahimik na hapon upang magburda, isang lumang libangan na matagal na niyang nakalimutan. Bawat tahi, bawat sinulid ay parang isang paraan
upang tahiin niya ang mga sugat sa kanyang puso. Unti-unting hilumin ang kanyang kaluluwa. Napagtanto niya na upang mapatawad ang iba, kailangan muna niyang patawarin ang kanyang sarili. Patawarin ang kanyang pagiging inosente, ang kanyang bulag na tiwala, at tanggapin na ang lahat ay maaaring magkamali. Ang lakas ni Mara ay hindi na sa paghaharap o pagsigaw, kundi nasa tahimik na katatagan, sa kakayahang tanggapin at bitawan. Naintindihan niya na ang buhay ay hindi laging perpekto at ang mga peklat sa kaluluwa ay laging magpapaalala sa kanya ng mga nakaraang aral, ng mga pinagdaanan niya. Ngunit naniniwala rin siya na ang pagmamahal at pagpapatawad ay maaaring maghilom ng lahat ng sugat at na ang tunay na kaligayahan ay nasa kapayapaan sa kaluluwa, hindi sa panlabas na pagiging perpekto o paghihiganti. Bagaman si Jello ay may takot pa rin, alam ni Mara, sapat na siyang malakas upang harapin ang anumang mangyari at hindi niya hahayaan ang takot na yon na kontrolin ang kanilang buhay. Bagaman nakahanap na si Mara ng kapayapaan sa kanyang kaluluwa at ang takot ni Jello ay unti-unting napawi ng katatagan ng kanyang asawa, isang pag-iisip ang laging nakatago sa kanyang isip, si Lyra. Hindi na siya galit o nagtatanim ng sama ng loob kay Lyra, sa halip ay isang pakikiramay at malabong pag-aalala. Nagtaka si Mara kung nakahanap ba ng tamang landas ang batang babae na yon, kung tinanggap ba nito ang tulong na kanyang inalok, kung nakalabas ba ito sa siklo ng pagiging obsessed. Naniniwala si Mara na upang ganap na palayain ang kanyang sarili mula sa bigat ng nakaraan, kailangan niyang malaman na si Lyra ay nasa landas din ng paghahanap ng sarili niyang kapayapaan. Isang hapon na may bahagyang sikat ng araw, habang si Gelo ay nasa trabaho at si Aki ay mahimbing na natutulog sa sulok ng bahay, nagpasya si Mara na kumilos. Naghanda siya ng isang basket ng sariwang prutas, mga makukulay na tropikal na prutas tulad ng hinog na mangga, matamis na saging, at pulang rambutan. Isang maliit na regalo, isang kilos ng kabutihang loob, isang paraan upang ipakita ang kanyang pakikiramay. Hindi niya sinabi kay Gelo ang kanyang intensyon dahil alam niya na mag-aalala ito at maaaring pigilan siya. Ito ay isang personal na kilos, isang hakbang na kailangan niyang gawin ng mag-isa, hindi upang harapin, kundi upang makahanap ng kapayapaan ng isip. Nagmaneho si Mara patungo sa Community Mental Health Counseling Center na ibinigay niya ang numero ng telepono kay Lyra. Ang gusali ay hindi masyadong malaki, nakatago sa isang tahimik na kalye na may maliit na luntiang hardin sa harap na lumilikha ng isang payapang pakiramdam. Ang hangin dito ay kakaiba, walang ingay, walang kaguluhan ng syudad, kundi isang katahimikan, isang pakiramdam ng kapayapaan, parang isang kanlungan para sa mga nasaktang kaluluwa. Pumasok si Mara. Ang kanyang puso ay mahina ang tibok. Hindi dahil sa takot o pag-aalala, kundi dahil sa isang hindi maipaliwanag na pag-aalala, isang marupok na pag-asa. Lumapit siya sa reception desk kung saan nakaupo ang isang batang babae na empleyado na may magiliw na ngiti at mainit na mata. Hindi direktang nagtanong si Mara tungkol kay Lyra. Sinabi lang niya na gusto niyang malaman ang tungkol sa mga serbisyo ng counseling na inaalok ng sentro at na mayroon siyang kakilala na maaaring nangangailangan ng tulong upang maiwasan ang pagkuha ng atensyon. Masigasig na ipinakilala ng receptionist ang mga programa, mga grupo ng suporta at mga individual na sesyon ng counseling na nagpapaliwanag ng detalyado kung paano tinutulungan ng sentro ang mga taong may problema sa kalusugan ng isip. Maingat na nakinig si Mara, ngunit ang kanyang mga mata ay patuloy na naghahanap ng anumang senyales, anumang pangalan sa appointment board, isang pamilyar na anino. Pagkatapos ng ilang sandali, naglakas loob si Mara, nagtanong ng maingat, natural hanggat maaari. May kakilala ako na ang pangalan ay Lyra. Siya, tila mayroon siyang ilang problema sa kalusugan ng isip.
Iniwan ko ang numero ng telepono ng sentro sa kanya. Hindi ko alam kung nakipag-ugnayan na siya. Sinikap ni Mara na panatilihin ang kanyang boses na kalmado hanggat maaari. Ngunit sa kanyang puso ay bumangon ng isang pag-aalala, isang pag-asa na may halong takot tungkol sa sagot. Ngumiti ang receptionist, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pag-unawa at pagiging lihim. Lira! Oo. May isang batang babae na ang pangalan ay Lira na bagong nagparehistro sa grupo ng counseling para sa mga inabandonang babae. Tila dumarating siya tuwing Miyerkules. Ang mga salita ng receptionist ay parang isang mainit na sinag ng araw na dumadaan sa madilim na ulap sa puso ni Mara na nagdala ng isang simoy ng paggaan ng loob. Dumating ang batang babae na yon. Naghahanap siya ng tulong. Pumili siya ng ibang landas, isang landas ng paghilom. Tumango si Mara, hindi masaya, hindi malungkot. Naggaan lang ang loob. Isang malalim na kapayapaan ang kumalat sa kanyang katawan, mula sa kanyang puso hanggang sa bawat dulo ng kanyang mga daliri. Alam niya, ang pagpapatawad ay hindi para sa iba, kundi para sa kanyang sarili. Ang pagpunta ni Lira sa counseling center ay hindi upang maramdaman ni Mara na nanalo siya, kundi upang si Mara ay makalaya mula sa bigat ng puot, mula sa pag-aalala tungkol sa kapalaran ni Lira. Alam niya, ang landas ni Lira ay magiging mahaba at puno ng hamon, ngunit hindi bababa sa nagsimula na ang batang babae sa tamang landas, ang landas upang muling hanapin ang kanyang sarili. At iyon ay sapat na. Naramdaman ni Mara na ang huling bigat ay nabunot mula sa kanyang balikat. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya at ngayon ay oras na para ganap siyang magtuon sa kanyang sariling buhay, sa kaligayahan na karapat-dapat sa kanya, na may payapang kaluluwa. Sa daan pa uwi mula sa counseling center, nakaramdam si Mara ng kakaibang paggaan ng loob, na parang isang hindi nakikitang bigat ang nabunot mula sa kanyang balikat. Ang ginintuang sikat ng araw sa hapon ay kumalat sa mga kalye ng Manila na dumadaan sa mga dahon ng mga luntiang puno. Ang mga puno na tila naging mas sariwa, mas maliwanag sa kanyang mga mata. Ang busina ng mga sasakyan, ang maingay na pag-uusap ng mga tao sa Manila ay hindi na nagpaparamdam sa kanya ng pagkabahala o tensyon. Sa halip, nagsama-sama ang mga ito upang bumuo ng isang simponya ng buhay sa syudad. Isang simponya na minsan niyang napalampas, hindi naramdaman sa mga araw na nalulunod siya sa sakit at pag-aalala. Sa buong panahong iyon, nakipaglaban si Mara sa kanyang mga emosyon. Ang sakit mula sa pagtataksil ni Nagelo at Lira ay isang malalim na sugat na hindi madaling gumaling. May mga pagkakataon na nakaramdam siya ng galit, puot, at gusto niyang parusahan ang mga taong nakasakit sa kanya sa lahat ng paraan. Sa mahabang gabi na hindi makatulog, minsan ay nalulunod siya sa mga negatibong iniisip, mga senaryo ng paghihiganti, mga tanong na walang sagot. Ngunit pagkatapos, napagtanto niya na ang mga negatibong emosyon na yon ay nagkukulong lamang sa kanya sa isang hindi nakikitang bilangguan na nilikha niya mismo. Kinakain nila ang kanyang kaluluwa, kinukuha ang kanyang enerhiya, at pinipigilan siyang makahanap ng tunay na kapayapaan sa kanyang isip. Ang pagpunta ni Lira sa counseling center, bagaman isang maliit na detalye lamang, ay isang malaking pagbabago sa proseso ng paghilom ni Mara. Hindi ito isang direktang paghingi ng tawad mula kay Lira, at hindi rin ito garantiya na ganap na magbabago si Lira o hindi na kailanman mananakit. Ngunit ito ay isang senyales, isang marupok na kislap ng pag-asa na si Lira ay naghahanap ng ibang landas, isang landas na hindi pagiging obsessed at pagsira. At iyon, para kay Mara, ay sapat na upang makaramdam siya ng kapayapaan. Napagtanto niya na ang pagpapatawad ay hindi isang kilos para sa iba, hindi upang pasayahin si Gelo o Lira, kundi ito ay isang regalo na ibinibigay niya sa kanyang sarili. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang
pagtanggap, o paglimot sa mga pagkakamali na nangyari. Hindi nangangahulugang babalik ang lahat sa dati. Ang pagpapatawad ay pagpapalaya sa kanyang sarili mula sa bigat ng poot, ng sakit, ng mga pagiging obsessed sa nakaraan, upang ang kanyang kaluluwa aniya ay maging malaya. Kapag nagpatawad siya, hindi na siya nakatali sa nakaraan, hindi na siya kinokontrol ng mga negatibong emosyon. Maari siyang magpatuloy na may mas magaan na puso, mas payapang kaluluwa, at mas malakas na espiritu. Huminga ng malalim si Mara, naramdaman ang sariwang hangin na bumabalot sa kanyang dibdib. Naalala niya ang mga salita ni Gelo sa gabing nagtapat siya tungkol sa kanyang kahinaan, tungkol sa takot na mawala siya. Naalala rin niya ang mga mata ni Lyra na puno ng puot sa coffee shop at maging ang pagnanais na magkaroon ng pamilya na kanyang ipinahayag. Naintindihan ni Mara na bawat isa ay may sariling laban, sariling sakit, sariling kahinaan, at minsan, ang pagpapatawad ay ang tanging paraan upang sirain ang siklo ng paghihirap, upang ang parehong nagkasala at ang nasaktan ay magkaroon ng pagkakataong maghilom. Alam niya, mahaba pa ang daan sa unahan. Ang mga peklat sa kaluluwa ay hindi kailanman ganap na mawawala, ngunit magiging paalala ang mga ito ng kanyang lakas at kakayahang bumangon ng mga nakaraang aral. Natuto si Mara na karapat-dapat siyang mahalin, maging masaya, at hindi niya kailangang isakripisyo ang kanyang sarili magpakailanman sa mga hindi malusog na relasyon. Natuto siyang mahalin ang kanyang sarili, protektahan ang kanyang sarili, at makahanap ng kapayapaan mula sa loob nang hindi umaasa sa sinuman. Nang huminto ang kotse sa harap ng bahay sa 27B, bumaba si Mara, nakaramdam ng kapayapaan na hindi pa niya nararanasan. Naroon pa rin ang bahay, gumagalaw pa rin ang mga puno ng niyog sa hangin, at tumakbo pa rin si Aki upang salubungin siya ng may masayang tahol. Tila lahat ay pareho pa rin, ngunit ganap na nagbago si Mara. Natagpuan niya ang tunay na kahulugan ng pagpapatawad at handa na siyang isulat ang bagong kabanata sa kanyang buhay, isang kabanata na puno ng pag-asa, pagmamahal, at panloob na kapayapaan. Ilang linggo pagkatapos ng pagbisita sa counseling center, isang biglaang pag-ulan ang bumuhos sa Quezon City. Hindi malakas ang ulan, tanging maliliit, malamig na patak ng tubig lamang na regular na bumabagsak sa bubong na tisa na lumilikha ng isang malambot, nakakapagpatulog na tunog. Ang hangin ay sariwa, na may bahagyang amoy ng basang lupa at amoy ng sampagita mula sa sulok ng hardin. Nakaupo sina Mara at Gelo sa ilalim ng bubong ng beranda. Tinitingnan ang mga puno ng niyog na gumagalaw sa hangin. Ang mga luntiang dahon ay tila nalinis pagkatapos ng ulan. Nagsimulang umilaw ang mga ilaw sa kalye na sumasalamin sa mga nakatigil na tubig na lumilikha ng isang kakaibang romantikong tanawin. Si Aki ay nakabaluktot sa kanilang paanan, mahimbing na natutulog, paminsan-minsan ay gumagalaw ng bahagya. Ang katahimikan ay bumalot sa kanilang dalawa, ngunit hindi ito ang mabigat na katahimikan ng mga unang araw pagkatapos magtapat si Gelo. Ito ay isang katahimikan ng kapayapaan, ng pag-unawa na hindi nangangailangan ng mga salita, isang katahimikan na napuno ng init ng pagmamahal at presensya ng isa't isa. Hinawakan ni Gelo ang kamay ni Mara. Ang kanyang kamay ay mainit at matatag. Dahan-dahang hinaplos ang likod ng kanyang kamay. Mahina niyang hinawakan, pagkatapos ay mahina siyang nagtanong. Ang kanyang boses ay malalim, puno ng pag-aalala, ngunit may bahid din ng marupok na pag-asa. Galit ka pa ba sa akin, Mara? Ang tanong na yon, bagaman libo-libo na niyang naitanong sa kanyang isip, ngunit ngayon, kapag sinabi, nagdala pa rin ito ng malaking bigat, isang pagnanais na makalaya mula sa bigat ng pagkakasala. Mayroon pa rin siyang pakiramdam ng pagkakasala at gusto niyang malaman na ganap na siyang pinatawad ni Mara, na ganap na niyang binitawan. Lumingon si Mara kay Gelo.
Ang kanyang mga mata ay malinaw. Walang bahid ng puot o kalungkutan. Sa halip ay kapayapaan at pag-unawa. Bahagya siyang umiling, isang mahina. Malinaw na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Hindi na galit Jello. Ang kanyang boses ay malambing, malinaw na parang tunog ng wind chimes na nagdala ng paggaan ng loob. Naramdaman ni Jello na isang malaking bigat ang nabunot mula sa kanyang dibdib. Bumuntong hininga siya sa paggaan ng loob. Isang buntong hininga na puno ng pasasalamat. Ngunit hindi pa tapos magsalita si Mara. Nagpatuloy siya. Ang kanyang boses ay mas malalim. Puno ng pagmumuni-muni na parang nagsasabi ng isang katotohanan na kanyang bagong natuklasan. Ngunit natutunan ko na, kailangan ko ring mahalin tulad ng pagmamahal ko sa iba, hindi lang laging sakripisyo. Ang mga salita ni Mara ay parang isang kidlat na tumama sa isip ni Gelo. Hindi niya kailanman naisip iyon sa ganitong paraan. Laging iniisip niya na ang pagmamahal ni Mara ay walang pasubali, isang walang tigil na sakripisyo, isang natural na bagay. Sanay na siya na laging inuuna nito ang kanyang mga pangangailangan at ng pamilya, na nakalimutan niya na kailangan din nitong mahalin, alagaan, pahalagahan, at suklian ang mga sakripisyo na yon. Masyado siyang makasarili, masyadong bulag. Nagsimulang dumaloy ang luha sa pisngi ni Jello. Hindi ito luha ng pagsisisi o pagkakasala tulad ng dati, kundi luha ng malalim na pag-unawa, ng walang hanggang pasasalamat. Napagtanto niya na hindi lamang siya pinatawad ni Mara, kundi tinuruan din siya nito ng isang mahalagang aral tungkol sa tunay na pagmamahal, tungkol sa paggalang sa sarili, at tungkol sa kahulugan ng pagbibigay at pagtanggap. Nalampasan niya ang sakit, hindi sa pamamagitan ng paglimot, kundi sa pamamagitan ng pagtanggap at pagkatuto mula dito. Natagpuan niya ang lakas upang mahalin ang kanyang sarili, at iyon ang nagpatibay sa kanya, mas maganda kaysa kailanman. Mahigpit na hinawakan ni Gelo ang kamay ni Mara. Yumuko siya at dahan-dahang hinalikan ang likod ng kanyang kamay, isang halik na puno ng paggalang at taos-pusong pagsisisi. Hindi na kita hahayaang mag-isa, Mara. Bulong niya. Ang kanyang boses ay nabara sa paghikbi. Lagi akong nasa tabi mo, mamahalin kita, at pahahalagahan kita tulad ng nararapat sa iyo. Wala nang anumang lihim. Alam niya, ang pangakong ito ay hindi lamang salita. Kailangan niyang patunayan ito sa pamamagitan ng kanyang mga kilos sa buong natitirang buhay niya, araw-araw. Patuloy na bumabagsak ang ulan ng mahina. Nililinis ang lahat ng alikabok, lahat ng pag-aalala, lahat ng sakit. Ang hangin ay naging sariwa at malamig. Isinandal ni Mara ang kanyang ulo sa balikat ni Gelo. Naramdaman ang init mula sa kanya. Alam niya, marami pa ring hamon sa unahan, ngunit hindi na siya natatakot. Natagpuan niya ang kapayapaan sa kanyang kaluluwa at kasama niya si Gelo, isang Gelo na nagbago, na naging mas matanda pagkatapos ng bagyo. Ang kanilang pagmamahalan, pagkatapos ng mga pagsubok, ay naging mas malalim at mas matatag kaysa kailanman. Ito ay isang bagong simula, isang bagong kabanata sa kanilang buhay na binuo sa pundasyon ng pag-unawa, pagpapatawad, at taos-pusong pagmamahal, isang pagmamahal na nasubok at napatunayan. Pagkatapos ng hapon na yon ng ulan, isang bagong sigla ang tila bumalot sa buhay ni Mara at Gelo. Ang mga salita ni Mara tungkol sa kanyang pangangailangan na mahalin at pahalagahan tulad ng pagmamahal niya sa iba ay nagpagising kay Gelo ng malalim. Napagtanto niya na ang pagmamahal ay hindi lamang isang panig na sakripisyo, kundi isang paglilinang mula sa magkabilang panig, isang sayaw na nangangailangan ng dalawang tao na magkasabay. Determinado siyang ganap na magbago, hindi lamang upang tubusin ang kanyang mga pagkakamali, kundi upang bumuo ng isang mas matatag, mas payapa, at mas masaya na kinabukasan para sa kanyang pamilya.
Maraming salamat sa inyong pakikinig hanggang dulo ng kwento. Bawat isa sa atin ay may mga bagay na nawala, mga bagay na pinanghahawakan, at mga bagay na hindi kayang bigkasin. Kung ikaw man ay umibig, nasaktan, at nagpatawad, ang kwentong ito ay bahagi rin ng kwento mo. Huwag kalimutang i-follow ang channel na Mga Kwentong Tunay at Nakakatakot at i-share kung nakita mo ang sarili mo sa kwentong ito. Hanggang sa muli nating pakikinig sa susunod na kwento.